Okay, lumakad na po tayo sa pangatlong katanungan po sa ating pong handbook, Bible handbook. Okay. How significant is the flood in the overall biblical history? O gaano kahalaga ang baha sa pangkalahatang kasaysayan ng Biblia? But before I explain po, let me read po yung Genesis chapter 6 verse 2. That the sons of God saw the daughters of human were beautiful, and they married any of them they choose. O nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito ay pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. That in the Hebrew language, mga kapatid, yung word po na sons of God ay tinatawag po na Beni Elohim, the sons of God. Ito pong term na ito ay normally ina-apply po nila at ginagamit sa angels. Like po na pag tinignan po natin, like sa Job chapter 1 verse 6, Ben Elohim. So ito pong Book of Genesis, by the way po, ay para marahil po binabanggit, sinasabi, or waring sinasabi po nito na nagkaroon ng physical na pagsasama sa pagitan ng mga anghel at mga babaeng anak po ng tao. So it means that there is a natural offspring of this union where the word Nephilim. Have you heard the word Nephilim? Sa Genesis 6:4, binanggit po iyon. Maraming version po ng Bible like sa Amplified Bible or other version, binanggit po yung salitang Nephilim. There were Nephilim on the earth in those days, and also afterwards, where the sons of God lived with the daughters of men, and they gave birth to their children. These were the mighty men who were of old, men of renown. Ng mga panahong iyon, sa Tagalog po ito, may mga higante, or yes, giant, sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao, at mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. So, this Nephilim, ito po ay mga tao, these are the men of stature, or these are the notorious men. Okay, ito po ay ito pong Nephilim na ito, ay directly po na-translate from or transliterated from Hebrew. Okay, it means yung pong version po na yung meaning po nung Nephilim ay sa English term po giants, mga higante. Kaya po yung ginagamit po natin sa MBB, ang term po ay higante. Sa English naman po ay giants. Sa Hebrew ay Nephilim. So these Nephilim are the heroes, according to the description, the heroes of old men of renown. So nagkaroon po ng pagsasama, maaaring pagtatalik ng mga anghel o ng Nephilim sa mga anak po na babae po na anak ng tao, according to po sa description. At then dahil po doon ay nandun po yung direktahang pagpapadala po ng judgment po ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan po ng baha. Kaya yung pong baha na ito ay hindi po baha lang na ito po yung pandaigdigang baha po At binabanggit po naman dun sa teaching na ito na animo itong baha na ito, itong flood na ito ay animo parang nakahang o nakabitin na nagsisilbing warning sa maaaring bumagsak ayon sa kasaysayan. Talaga namang ito'y pinadala ng Diyos as a judgment. Subalit ang Diyos din mismo ay nagpakita rin at nagbigay din ng pangako sa pamamagitan naman ng covenant, yung tinatawag na rainbow of God's promise of grace na sinasabi. So this flood, ito pong baha na ito, nag-i-illustrate po ito sa atin ng mga ilang pong mahalagang aspeto ng karakter po ng Diyos at yung tinatawag po natin na God's relationship with His creation. Una po yung number 1 na nakita po natin is that God retains ultimate control of the world events. Pinanatili po rin ng Diyos, pinanatili niya na siya pa rin po ang may control ng lahat po ng mga kaganapan sa mundo. Pangalawa, God can and will judge sin, na maaari niyang hatulan ang kasalanan, at yun po yung ginawa po ng Diyos.
Number 3, God can and does exercise grace even in judgment. Ang Diyos ay maaari at nagsasagawa ng biyaya maging sa paghatol. At pang-apat, an even more universal and final judgment will be carried out of the world based on God's timetable. Since ang paghatol po ng Diyos ay sinasagawa po niya pang malawakan, in general, universal, ay ito po ay ayon po sa nakatakdang panahon ng Diyos. So yung tinatawag natin na timetable of God. Okay, then since si Noah at ang kanyang pamilya, sila po yung ating naunaring ninuno, ay talagang iniligtas po ng ating Panginoon. Si Jesus naman, sa panahon natin, siyang namatay upang iligtas ang lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya praise God po, Amen.